Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa na nakasubaybay po sa ating online midweek service. At kayo po binabati ko ng mapagpalang gabi at ako po umaasa na sa maayos kayong kalagayan sa gabing ito. So, ayan, dadako na naman po tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, mga kapatid, sama-sama po tayong makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. So, hindi na po natin patatagalin. Ang ating pong main verse ay matatagpuan natin sa James chapter 4, verse 14. Sama-sama po natin itong basahin. Sabi po rito, "Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Sandali po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Lord, na muli kami, Panginoon, ay narito para mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa pribilehiyong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang tumanggap ng mga salita mo at maisagawa namin ito sa aming mga buhay na sa gayon kami lumago bilang mga anak mo. Ikaw lamang maitaas sa gabing ito. Tago mo ako sa iyong likuran at ikaw lamang maparangalan, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Sabi po sa ating verse, no? You do not know what will happen tomorrow. Na tayo po ikinukumpara sa isang mist. Ano po ba yung isang mist? Ay isang singaw. Pag sinabi pong singaw, no, na lumalabas at mabilis na nawawala. Bakit kaya ikinukumpara ni James yung ating buhay sa isang singaw? So ayan po yung pag-aaralan natin sa gabing ito at ang ating pong pinamagatan po natin itong life is short. So ayan. So siguro lahat tayo, no, narinig na natin to na commonly sa mga quotes, yung life is short. Pag sinabing life is short, no, bakit ba ito tinutukoy sa Bible? Ba't ba sinasabi rin sa Bible na ganun na lamang kaikli yung buhay natin? Ganun lamang kasaglit yung buhay natin sa mundong ito. So, ayan mga kapatid, ito po ang ating alamin sa gabing ito. Ang ating pong first point, meron po tayong 3 point. Ang ating first point ay past is past. Yan. So, pag sinabi pong past is past, diba? So, commonly yan sa mga sinasabi na kalimutan mo na yun, huwag mo nang anin yun, past is past na. Diba po, sa mga relasyon na huwag mo na siyang isipin. Ayaw mo na yung past is past na. Kumbaga, so, pag sinabi pong past is past, no, parang kalimutan mo na yung nakaraan. So, ano ba sinasabi dito sa past is past? Sabi sa Philippians 3, verse, "But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." So, ayan, pag sinabi pong napakaganda po ng definition ni Pablo dito, no? Na forgetting what is behind and looking forward on what's ahead. Bakit po ito tinuturo sa atin? Bakit po ano po yung tinuturo sa atin ni Pablo sa mga salitang ito? Na pagka po kasi tayo ay ang buhay po natin commonly, even as Christians, no, most of us ay nabubuhay po tayo sa life of regrets, na yung mga regrets natin ng ating nakaraan is kumbaga lagi natin pong hindi natin maalis sa buhay natin. So, bakit po ba hindi siya isang magandang bagay para mabuhay tayo sa regrets? Kasi po, 'di ba? Ito yung nag-hold back sa atin para tayo mag-move forward. 'Di ba? Sabi ni Pablo, laging magkapares po 'yun. Forgetting what is behind and looking forward for what is ahead. Hindi po pwede tayo mag-look forward lang na hindi natin
napakahalaga po na kumbaga hindi tayo nabubuhay sa mga past mistakes natin. No? So, aminin po man natin, hindi, may mga ganong pong instances. Although, hindi natin maiwasan minsan na magsisi sa kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, na kung ano yung naging dulot nun sa estado ng buhay natin ngayon, sa kung ano tayo ngayon. Kahit naman ako po minsan, syempre meron kang mga nagawa ng nakaraan na iniisip mo na sana hindi mo na ginawa, sana hindi na nangyari, sana ganito na lang yung ginawa ko para mas maging naayos yung kung ano ko ngayon. So, hindi na po natin maibabalik yun ng mga kapatid. So, kahit ano pong gawin natin pagsisisi, hindi na po natin siya maibabalik. Pero ano po yung tinuturo sa atin dito? Na, let us forget those things and move forward. Move ahead. Diba? Look forward tayo sa kung ano yung dadating pa sa atin. No? So, there's more to come. There's more to come. Tapos ano yung sinabi niya? Ano yung sinabi ni sabi dito sa verse? I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press toward the goal kasi lahat naman tayo mga kapatid, meron tayong goal, di ba? So, meron tayong goal sa buhay na to. So, meron tayong mga gusto makamtan. Pero ano yung sinasabi ni Pablo dito? Yung ultimate goal natin is si Jesus. No? For us to be in a deeper relationship with Jesus. For us to be with Jesus. For us to live like Jesus. Diba? So, ayun yung ultimate goal natin. No? Sabi nga mga kapatid, life is too short for us to live with our past regrets. Yung mga regrets natin. Diba? Time is too valuable para mabuhay tayo sa mga ganung bagay. No? Sayang yung panahon natin mga kapatid para sayangin natin doon. Di po ba? Ang dami pa natin pwedeng gawin para ayusin yung mga bagay na yun. Ang dami pa natin pwedeng gawin para ituwid yung mga pagkakamali natin kaysa araw-araw natin namnamin yung pagkakamali natin. Di po ba mga kapatid? So, ayun lamang po ang paalala sa atin. No? Past is past. Kalimutan na natin yun. Kalimutan na natin yung mga bagay na yun. Ano man ang naidulot sa atin nun. Kumbaga, sabihin man natin yun ay relationship with our, kumbaga, sa career natin, sa family, sa kung ano man mga bagay, etc. Di po ba? Lahat po yun ay pwede po nating iayos base sa kung ano meron tayo ngayon sa kasalukuyan. So, ano man ang gawin natin, sabi ko nga po kanina, ano man ang gawin natin, wala na tayong magagawa para baguhin yung nakaraan. Ang gawin natin is for us to look forward, move on. Yung mga kapatid, isa sa mga word na dapat natin tandaan. Diba? Past is past, so move on. Move on tayo para makapag-go further pa tayo. Kasi kapag na-hold back tayo nung past natin, mahihirapan tayo mga kapatid. So, ayan po yung una nating dapat na tandaan. So, ang second point po natin is rejoice today. Diba po? Pag sinabi pong rejoice today, ano po ba ibig sabihin nun? No? So, sabi dito po sa salita ni Lord, sabi niya sa Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So, siguro po, lahat tayo ay familiar. Most of us familiar po sa verse na yun kasi po yun ay isinalin sa isang awitin. So, napakasimple naman na bagay, no? Rejoice. Na maging, magalak. Kasi pa po, kumbaga, napakadali po niyang sabihin na madali siyang gawin, but napakahirap po. No? So, marami po sa atin, no, na kumakaharap ng mga pagsubok. But, ano po ba yung meaning ng rejoice today? Di ba po kasi galing tayo sa past natin. Let us tackle about yung kung ano yung present situation natin. Let us rejoice today. So, pag sinabi pong rejoice today, magalak tayo. Iba-iba po kasi yung meaning ng kagalakan. Iba-iba po kasi yung meaning ng pagiging masaya. Meron pong kaligayahan na ino-offer ang mundo. Meron pong ino-offer ang mundo sa atin na kaligayahan na alam naman po natin na
ito'y panandalian lamang. But, yung kaligayahan po, yung kagalakan na ino-offer ng Panginoon ay, yun po yung legit na happiness. Yun po yung legit na kaligayahan. Kasi bakit po? Di po ba? Kapag ka po yung kagalakan natin ay nanggagaling sa Lord, although meron po tayong mga kinakaharap na trials, circumstances, meron po tayong mga hindi po nagiging maganda ang bawat araw, hindi po nagiging perfecto ang bawat araw, pero nagagawa po natin itong harapin ng merong kagalakan sapagkat alam natin sa ating puso na sasamahan tayo ng Panginoon. So, ayun po yung nagbibigay sa atin ng legit na happiness. Yung meron tayong kasama. At alam natin yung kasama natin ay matutulungan tayo. Sino yun? Di po ba? Si Jesus. So, pag sinabi kasing yung ang kagalakan po natin ay nagmumula sa kaibigan, sa pamilya, although sa part, di po ba? But sometimes they may fail, di ba? Kasi po tao lang po tayong lahat. But yung kagalakan na gagaling sa Panginoon, alam mo na ano man ang mangyari, si Lord yung tumutulong sa iyo. Si Lord yung sumasama sa iyo. At alam mo sa puso mo na kumbaga masaya ka, di po ba? So, commonly po na today kasi yung kaligayahan ng tao is from ano na lang, no? Kumbaga, nanggagaling na siya kasi sa mga material things. Di po ba? Kumbaga, nadadrag na po tayo ng kabisihan ng mundong ito, no? Ayun po yung isang reminder po sa atin sa gabing ito. Huwag po natin hayaan mga kapatid na madala tayo ng kabisihan ng mundo. Diba po? Marami po sa atin ngayon busy na. Sobrang busy na po natin, no? But, ang nagiging po nating priority, ang primarily po nating nagiging goal sa buhay is to make money, to secure our future, di po ba? To, alam niyo na, para sa kung ano-ano mga bagay. But, hindi po yun yung makikapagbigay ng kaligayahan sa inyo, ng talagang kaligayahan. Although, mga kapatid, no, ilinawin ko lang po, mahalaga po yung mga bagay na yun. No, sabi, kailangan natin magtrabaho para kumita, para buhay ng ating pamilya. Kailangan nating magplano para sa ating hinaharap, para sa future natin. But, yung kaligayahan po na nadadala ng mga material na bagay, ng mga success natin na ay panandalian lang po yun. So, kailangan po natin kunin po yung ating happiness, yung ating pong kagalakan sa Panginoon. Sabi nga po, diba, rejoice today. Diba? So, ayun lang po yung paalala ng Panginoon sa atin na magalak tayo. No? Inuulit magalak tayo. So, lagi po natin tatandaan na yun nga po, life is too short for us to, alam nyo na, magmukmok para maging sad boys, di ba? So, para maging tayong mga malulungkuting tao. Masyado pong maikli ang buhay para maging ganun po tayong klaseng tao. At mga Kristiyano po tayo, dapat nakikitaan po tayo ng kagalakan. Bakit? Kasi po, di ba po, si Lord yung ano natin eh, di ba? Andiyan si Lord, kumbaga, bakit tayo magiging malungkot? Di ba? Pero sometimes po may mga ganun ba pagkakataon talaga, pero most of the time, no? Sikapin natin na maging yung kaligayahan natin, mag-overflow sa atin kasi po nakakahawa rin yun eh. Nakakahawa po yun kapag nag-overflow yung kagalakan mo dahil sa Panginoon. Mahahawa yung mga kapatid, yung mga kasama mo, yung environment mo, is nakakatulong po siya. At saka po, isa pong bagay pa is kapag malungkutin ka po, nakaka-apekto daw po pala yun sa health mo. No? Sa physical din, hindi lang po sa spiritual. Sa health mo, nakaka-apekto rin po pala siya. Na kapag ka stressful ka lagi, no? Alam niyo naman po na nadudulot ng stress. Di ba po? Sa balat natin, sa internal organs natin, depressed ka lagi. Kumbaga, nagiging weak yung health mo. Versus dun sa positive ka, kumbaga masayahin kang tao. Yun po kasi yung pwede natin sabihin kapag malungkutin ka, na lumalabas doon negative kang tao. Kapag masayahin ka, positive kang tao. So,
doon po tayo sa positive syempre. 'Di ba po? Sino po ba ayaw yung maging masaya do? Although, alam niyo naman po na kumbaga medyo yung sa panahon natin ngayon, medyo nasa rough times tayo, but still, I encourage every one of you na mga kapatid, let us rejoice in the Lord. 'Di ba? Sabi nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Magpasalamat tayo sa araw na to. Magalak tayo sa araw na to. Sapagkat dapat nating kumbaga pinagpapasalamat yung bawat araw na dumarating. Diba? Nandito tayo sa kasalukuyan at mag-stick tayo dun sa mga dapat natin pagpasalamat sa mga blessings na ibinibigay ng Panginoon. Di po ba? Life is too short mga kapatid para magmukmok. No? So let us rejoice. So ayan po yung pangalawa natin, no? So dadako po tayo dun sa ating third and final point, no? So sabi po sa ating third and final point, no? Tomorrow is uncertain, but Jesus is. Ano po, ulit po natin, tomorrow is uncertain, but Jesus is. So, ano po ibig sabihin nun? So, ang bukas po ay walang kasiguraduhan. So, naniniwala po ba kayo na ang bukas ay walang kasiguraduhan? Excuse me. Ngunit, si Jesus lamang ang ating katiyakan. So, wala po makakapagsabi kung anong mangyayari sa araw ng bukas kung hindi ang Panginoon lamang. So, lahat po tayo ay nabubuhay sa kasalukuyan nang hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya po nasabi dito na tomorrow is uncertain. Walang kasiguraduhan. So, basahin po natin sa verse na ito. Matthew 6:33-34. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. So, ayan po, no? Sabi dito, malinaw. Walang kasiguraduhan ang araw ng bukas. Kaya po, tinuturo po sa atin dito, sabi sa Mateo na, huwag po tayong mag-alala sa araw ng bukas. No? Huwag po tayong maging anxious sa araw ng bukas. Kasi po, commonly sa atin, no? Talagang, kumbaga, ngayon, inaalala mo na yung bukas. Kumbaga, paano ba ako bukas? Paano yung pagkainan bukas? So, kaya po, napakahalaga po ng pinag-aaralan natin na let us depend on God. No? So, magiging anxious po talaga tayo kapag wala tayong tamang pagkakilala sa Panginoon. Kasi po, di ba po, sabi kanina yung primarily nating mga ginagawa na sa ating buhay is yung to earn money, to ganito, kumbaga, ang primarily po natin dapat ginagawa mga kapatid as Christians is to build a better and better relationship with the Lord. So, dapat po pinapaigting natin yung relasyon natin sa Panginoon. Napakahalaga po nun. Kasi po, napakahirap pong hindi maging anxious, totoo po yun. Napakahirap pong hindi mag-alala para sa mga bagay na, alam mo yun, walang kasiguraduhan. Kaya po, kapag wala po tayong relasyon sa Panginoon, is imposible pong mangyari yun, mga bagay. Imposible pong maging ganun po yung mindset natin. So, Jesus is coming soon po. Naniniwala po ba tayo doon? Jesus is coming soon. We must build, diba, a better relationship with Jesus throughout our lifetime. No? So, yun po dapat yung ginagawa natin. Di ba po? So, life is too short to be anxious for tomorrow. So, di ba po? So, alam niyo, di ba po, walang nakakaalam sa nangyayari sa bukas. Kita niyo po, dati, di ba? Normal lang na
normal lang yung mga bagay-bagay, then gumising tayo sa isang araw, is, eto na, nandito na tayo sa lockdown. At, guess what po, isang taon na mahigit natin, kumbaga anniversary na ng lockdown ng COVID, ngayong March. So, nitong March na to, and mahigit na po tayo sa isang taon na nakararanas ng mga bagay na to. Sino bang nakakaalam na mangyayari to? Ang daming mga plano, ang nasira, ang daming mga ganito. So, di ba po kaya napakahalaga na hindi tayo rin, yung first point natin, hindi tayo nagli-live sa ating past. Kasi, ano po ang mangyayari? Sisisihin natin po, kundi dahil sa COVID. Kundi dahil sa COVID, ganito sana ako, may trabaho sana ako, nandito na sana ako. Kundi dahil sa COVID, ganito na sana yung estado ng buhay namin. Di ba po? So, ayun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon, kaya mahalaga po yung do not go back to your past, kasi magbibigay lang sa iyo ng rason para mas maging anxious kayo, para mas maging kumbaga para mas hindi ka makafocus sa mga bagay na gusto mong gawin. So, ang kahalagahan lamang po ng pagiging ng relasyon natin sa Panginoon is to help us not to be anxious. So, di ba po? So, darating ang panahon po na alam nyo na we must focus on greater things. Kasi po hindi pa huli ang lahat eh. Kumbaga, marami. I do believe and I do hope na bibigyan pa tayo ng Panginoon ng enough time here para mas magawa pa natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, para mas maging better pa yung ating buhay, no? So, let us not waste our time, mga kapatid, no? Let us not waste our time na gugulin lamang to sa mga bagay na alam niyo yun na to make money, financially, puro na lang doon tayo nakafocus. Let us build relationship with our family, with our loved ones, with our friends, with our brethren. So, napakahalaga po ng mga kapatid. Darating ang panahon, nakahiga tayo sa isang higaan, nakaratay at naghihintay ng ating kamatayan. Wala pong magagawa yung pera. No? Ano ang kailangan natin? Yung pamilya natin, mahal natin sa buhay, sila yung kasama natin. So, do not waste our time, no? Let us build relationships. Let us strengthen our relationships with our loved ones. Let us alam mo yung gumawa tayo ng mga makabuluhang bagay, gumawa tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin to strengthen our faith, to strengthen our relationship with the Lord, no? Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. Di ba nga sabi ko sa inyo na kumbaga huwag tayong madrag sa kabisihan ng mundo na ito, no? Kumbaga unahin natin si Lord. Kaya nga di ba sabi po sa ating verse sa Matthew chapter 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang sinabi doon na seek first yung mga bagay na to bago si Lord. Lagi sinasabi, unahin natin ang Panginoon. Di po ba? Ano kasi sa atin, subukan natin gawin yun. No? Gawin natin siya. So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gawin nating valuable. Gawin nating valuable yung oras natin sa mundong ito, no? Tulad lang tayo, tandaan niyo mga kapatid, tulad lang tayo ng isang singaw. Hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Sabihin natin 50, 60 years, matagal. Magugulat ka na lang. Nandun ka na sa panahon, nandun ka na sa oras na yon, and full of regrets ka pa din. So, let us ask wisdom to the Lord, no? Hingi tayo ng wisdom kay Lord. So, kung anong dapat natin gawin, sa kung paano natin dapat igugol ang ating panahon. Kaya nga, lagi kong inuulit-ulit mga kapatid, life is too short. Life is too short para sayangin natin. Para sayangin natin yung oras natin. No? Meron tayong 24 hours a day, 7 days a week. So, anong ginagawa natin ba doon? Ako, I admit na minsan, nasasayang yung oras ko. No? So, ang dami na kasi ngayong talagang magbibigay sa iyo ng out of focus para sa mga gusto mong gawin. Although may mga gusto tayong gawin no. Hindi naman mawawala 'yan. May mga gusto tayong i-accomplish sa isang araw,
sa specific time, but marami nagiging hindrance, lalong-lalo na yung technology, commonly phone, no? Hanggang sa hindi na natin nagawa yung gagawin natin. Medyo, kumbaga lahat naman tayo guilty dyan. So, ang gawin natin mga kapatid is, sa narinig natin na ito, kumbaga, let's start over again na yung natitirang mga oras natin, mga oras natin, lagi ko ipinapaalala sa inyo mga kapatid, tomorrow is uncertain. Only Jesus is certain. Only Jesus. So, ano pa ang dapat natin gawin, no? So, let us build a better relationship with the Lord. Kasi nga, pagtapos ng buhay dito, nakikitira lang tayo mga kapatid sa mundo to. Para lang tayo nangungupahan. Nakikitira lang tayo dito. Hindi tayo dito habang buhay. Pero, saan tayo pupunta pag tayo namatay na? Doon, yun yung eternity. Nakasama natin ang Panginoon. So, di ba doon tayo dapat nagfo-focus? Although, yung buhay natin sa mundong ito is mahalaga rin dahil ito yung inalaw ni Lord para sa kanyang kapurihan. For us to do things yung mga kagustuhan niya para sa atin at para sa mga ikaluluwalhati niya. But let us be focused sa mga bagay na hindi natin nakikita, kundi dun sa mga bagay na darating sa atin in eternity. So ayan mga kapatid, ito'y paalala lamang mula sa salita ng Panginoon. Ulitin natin, life is too short. No? Life is too short to be living in regrets. Kaya past is past. Life is too short para tayo magmukmuk at maging mga malulungkuting tao. Kaya rejoice in the Lord. Life is too short to be anxious for tomorrow. Hayaan mo na ang Panginoon ang magtumulong sa iyo magkaroon ng kapayapaan sapagkat sa Kanya lang tayo may katiyakan. Life is too short and tomorrow is uncertain. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon para magkaroon tayo ng maging makabuluhan pa yung oras natin sa mundong ito. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na tinulungan mo kami, Lord, sinamahan sa mga salita mo, Lord, na nagbigay sa amin ng karunungan, nagbigay sa amin, Panginoon, ng encouragement. Lord, hayaan mo ito'y maalala namin at hayaan mo ito'y maisa-isip, maisa-puso namin at magawa namin sa aming mga buhay upang mas lumago at mas lumalim ang aming pananampalataya at ang aming relasyon sa iyo. Lord, maikli lamang ang buhay namin, tutulad lamang ng singaw. Kaya Lord, gawin mo itong makabuluhan sa bawat araw. Turuan mo kami, Panginoon, magkaroon ng disiplina at tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng makabuluhang buhay sa mundong ito. Salamat, Ama, sa gabing ito. Pagpalain mo kami at ingatan. Ilayo sa anumang sakit, karamdaman. At ikaw ang tumulong sa amin mga buhay para mas lumago kami sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Mga kapatid, yun lamang po. Magandang gabi and stay safe. God bless us all.